Nakakakilabot na pagpaslang ng mga Kristiyano doon sa Africa, kumakalat ngayon sa social media. Ngunit tila baga ayaw po itong pansinin ng international ni ang human rights. Hindi po pinapakialaman ang nangyayaring persecution ngayon sa Africa. Kaawa-awang kalagayan ng mga Kristiyano doon ngayon ang inyong matutunghayan sa ating vlog ngayon. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click yung bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Kaawa-awang kalagayan ngayon ng mga kapwa nating Kristiyano doon sa Africa. Ang mga mananampalataya kasi doon sa Nigeria ay pinapaslang. Hindi lang isa, kundi napakarami. At mismong kumakalat ito upang takutin ang iba pang mga Kristiyano doon. Paano nila nalalampasan ang ganitong klaseng pagpapahirap sa kanila dahil lang sa sila ay Kristiyano at sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Hesus. Ang persecution, mga sangkay, ay kabilang po talaga sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Maging ang ating Panginoong Hesus ay nagsalita tungkol dyan, na ayon po sa Kanya, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Mula po sa ancient times, mga sangkay, ang Christians' persecution ay naging very common lamang. The path of following the Lord Jesus Christ is full of dangers nung mga unang panahon, mga sangkay, o mas malala pa nga po sa kanila. Dahil nga po matitinding pagpapahirap ang nararanasan ng maraming Kristiyano noong unang panahon. Kung pag-aaralan po natin kung papaano pinatumba ang maraming mga ministro noong unang panahon dahil lamang sa pagsunod kay Jesus Christ. Katakot-takot ang ginawa sa kanila. Ang mga kumalaban sa kanila ay mga emperor, mga hari, mga makakapangyarihang tao noong unang panahon. So ganong kadelikado noon, mga sangkay, ang pagiging Kristiyano kumpara sa ating panahon ngayon. Subalit may isa pong bansa ngayon na nakakaranas ng matinding pagpapahirap kagaya po nung ancient times ng mga Kristiyano. Ito ay ang bansang Nigeria. Ngunit tandaan po natin, mga sangkay, we are blessed. And those people na humaharap sa isang malaking persecution, pagpapahirap, ay may malaking reward mula po sa ating Panginoong Hesus. Sa araw ng White Throne Judgment, sila ay mayroong korona na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang pagpapahirap na ganito, mga sangkay, ay may malaking gantimpala at sinabi po mismo yan ng salita ng Diyos. Doon sa Africa, sa bansa ng Nigeria, nakakaranas ang maraming mga mananampalataya o kapwa natin mga Kristiyano ng isang matinding pagpapahirap. Napag-usapan na po natin ito nakaraan, mga sangkay. Subalit ang nakakagulat dahil tuloy-tuloy pala ito. Halos walang hinto na pinapahirapan ang mga Kristiyano doon. Pinapatumba, pinapaslang dahil sa kanilang pananampalataya. At ang masama pa po doon, mga sangkay, hindi lamang po isa ang pinapatumba, kundi napakarami. Minsan sa isang gawain, mga sangkay, may bigla pong magpapaputok at may mga bubulagta na mga Kristiyano. Sa mga Bible study, sa kakalsadahan, o saan man, magugulat na lamang po sila. Biglang may dadampot sa kanila at ang kanilang buhay ay mamimiligro. At ang istoryang ito ay kumakalat na po ngayon. Subalit tila baga, tinatakpan ang mga mata ngayon at tenga ng world leaders, maging ang United Nations, ay tila baga hindi po pinapakialaman ang ganitong klaseng ginagawa sa maraming mga Kristiyano. Ang Human Rights International ay tila wala pong pakialam. Hindi po pinapakinggan ang panawagan ng maraming mga Kristiyano doon. Ang good news lang, mga sangkay, may mga tao po doon na talagang sobrang tatapang at sobrang dedicated sa gawain ng ating Panginoon. Kahit na may mga banta sa kanilang buhay, sila pa rin ay tumatayo at pinangungunahan ang ganitong klaseng gawain. At sila ay patuloy na nananawagan. Sa mga nangyayari kasi sa kanila doon, pinapalabas pa mismo ng kanilang
gobyerno pa na hindi daw po totoo na pinapaslang o tinatanggalan ng buhay ang marami sa mga Kristiyano doon. Kaya naman mga sangkay, may mga mapapanood po tayong video na may mga nangunguna tungkol po dito. At pinapakita po nila ang napakaraming mga Kristiyano doon na sabay-sabay inililibing. Nakakakilabot kung papanuurin mga sangkay. Dala-dala ang mga kabaong ng maraming mga pinaslang ng mga mananampalataya. Sabay-sabay po nila itong ipinagdasal at inilagay sa huling hantungan. Ganyan po kadelikado ang nangyayari sa mga Kristiyano doon sa Nigeria. At tila wala pong pakialam ang media, maging ang mainstream media sa international ay hindi po ito gaanong binabalita. Gusto nilang kalimutan kung anuman ang nangyayari doon ngayon. Ganyan ka-agresibo mga sangkay na patigilin ang gawain doon sa Nigeria. Dahil para po sa inyong kaalaman, may malaking revival na nangyayari ngayon sa bansang ito. Kung kaya't si Satanas ay kumikilos, gusto niyang matakot ang maraming mga tao doon na sumasamba sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang good news, ang isang magandang balita, hindi po tumitigil ang mga Kristiyano. Sa kabila po ng nararanasan nilang persecution, sila pa rin po ay nagpapatuloy sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. At pinapatunayan na hindi po sila maaantala, hindi po sila matatakot dahil ganun nila kamahal ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang ganitong klaseng mga persecution, ito po ay isang kung tayo po ay totoong nagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Ayon sa Biblia mga sangkay, sa Matthew chapter 5 verse 10, "Test, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Sa kanila ang kaharian ng Diyos, sa mga taong lumalaban, sa mga taong naghahayag ng salita niya sa kabila po ng mga delikadong pangyayari at delikadong sitwasyon. Nasa kanila ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ngayon sa Nigeria, marami po ang nananawagan sa international. Maging ang international media ay kinakalampag po nila na sila ay tulungan doon at pansinin ang nangyayari sa kanila sapagkat tila kinalimutan po sila ng mga matataas na opisyal doon at hindi po sila tinutulungan. Pinababayaan po silang lamunin ng mga leon sa kanilang bansa. Talagang kumikilos si Satanas sa panahon natin ngayon. Alam po ni Satan Lucifer, mga sangkay, na ito na ang mga natitirang mga araw at malapit na po silang itapon sa impyerno. To be outside performing prayer every day, and they expect us to silence. Now is an order. Nigerian government cannot openly and deny there is no massacre.
watching you. American Senate, you are watching what I'm doing. I'm saying here. Special advisor to Trump now. Please tell Trump to save our life in Nigeria. They are killing Christians in Nigeria. Massacre Christians. If they say they kill Muslims, these Muslims are being killed by who? By Muslims. And they say I was lying. I say if I'm lying, all of you join me. Let us go to Nyarwe Farm District. Go and prove me wrong with the people on the ground. They say the number that I mentioned on social media was lie. So ang inyong natunghayan ng mga video, mga sangkay, ay ang nakakakilabot na pagpapahirap sa mga Kristiyano doon sa Africa, sa bansang Nigeria. At dito po sana natin ma-realize o mapag-isipan na sa ating bansa, we are blessed dahil ang ating bayan, mga sangkay, ay open na bansa at hindi po tayo pinapakialaman sa ating paglilingkod, maging sa ating mga gawain sa ating Panginoon. Ngunit sila doon, mga sangkay, pinapahirapan ng kanilang sariling gobyerno. Hindi po sila tinutulungan. Maraming mga Kristiyano o marami sa ating mga kapatid doon ang pinapaslang dahil sa kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Pero tayo dito sa Pilipinas, walang persecution, pero mas busy pa tayo sa mga gawain natin kaysa sa paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Masyado tayong kalmado, masyado tayong kampante, at dahil dyan, ang ating pag-ibig sa gawain ng ating Panginoong Diyos ay malamya at malamig. Subalit doon sa Nigeria, nakakaiyak ang kanilang nararanasan. Grabing persecution, pinapaslang ang kanilang pamilya, bigla na lamang dinadampot, biglang tinatangay, at kalaunan makikita na lamang sila ay wala ng buhay. Ganyan po ang nararanasan ng mga kapatid natin doon. Subalit hindi po sila tumitigil sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat alam po ng ating mga kapatid doon na ang gantimpala at ang reward mula sa ating Panginoon ay nasa kanila. Naway ang video na ito ay makarating sa maraming Kristiyano dito sa Pilipinas na winawalang bahala lamang ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Samantalang ang mga tao doon sa Nigeria humaharap sa bingit ng kamatayan dahil sa pag-ibig nila sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.